Pinagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa aklat ng Santiago. Ito po natin simulan sa verse 13 hanggang 18 sa James chapter 1 verses 13 to 18. Samahan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Ang sabi po ay ganito sa 13, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipagli ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa Diyos na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni anino man ng pag-iiba. 18, at sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y mag-isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga dalisay na salita. Ang palagay ko po mga kapatid, ang pinakalundo ng ating pag-aaral na ito ay nandito sa verse 16 na ang ating binasa. Ang sabi po ay, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. My dear brothers and sisters, don't be fooled. Don't be misled. Do not err. Do not be led astray. Do not be deceived. My brethren, literally, stop being deceived. Na tila baga, may mga nadadaya na kumakalat na kasinungalingan. Maaari din natin itong basahin bilang isang warning o babala sa ating mga mananampalataya. Either way, tayo ay sinasabihan ni Santiago na huwag tayong magpalinlang, huwag tayong mapaniwala sa tatlong kasinungalingan. Ano yung tatlong kasinungalingan na yon? Una, ang tukso ay buhat sa Diyos. Yun ay nandun sa verse 13. Mga kasinungalingan po itong ating tinutukoy. Pangalawa ay may iba pang pinagmumulan ng mabuting kaloob liban sa Diyos. Sa verse 17, kaya sinasabi niya na ang bawat mabuting kaloob ay buhat sa Diyos. So malamang ito, kasunod kasi ng huwag kayong padaya. Ngunod doon, ang bawat mabuting kaloob. So merong hint tayo na may iba pang pinagmumulan ng mabuting mga bagay liban sa Panginoon. At yung pangatlo, may iba pang daan ng kaligtasan. Doon sa verse 18 naman iyon. 3 fallacies that were spreading in James' time. God is the originator of temptation. God is not the only source of good and perfect gift. God is not the only way to salvation. Let us define first what is temptation. Temptation is an enticement to disobey God's will and engage in sin. Simply put it, an enticement to sin. Temptation is not sin. Temptation is not sin, but it leads us to sin. Ang ating Panginoong Hesukristo ay tinukso, but never sin. Some define temptation as a desire that is leading us to sin. No, yung una, God is not the originator of temptation. Malinaw na malinaw yon dun sa talatang 13, kabanatang 1. Ang sabi sa verse 13, huwag sabihin ng sino man
Pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Saan kung gayon nanggaling ang tukso? Kung hindi iyan sa Panginoon, saan iyan nanggaling? Ang sabi sa verse 14, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Everyone is tempted by his own desire, as they lured him away and trapped him. Yun ang pagkakasalin sa God's word. Everyone is tempted by his own desire as they lure him away and trap him. Yun pala ang trabaho ng tukso. The function of temptation is to lure us, to trap us. Lure is a fishing term. At kapag tiningnan mo sa internet yung different fishing lure set, ay maaakit ka talagang bumili ng kagagandang mga lure fishing set. Kasi iba-ibang kulay yun eh. Matitingkad na kulay. Mayroong isang panahon sa aking kabataan na kaaliwan ko rin yung pamimingwit. Ang inayawan ko lang ay yung bulate. At itatago mo yung sima o yung hook doon sa bulate, parang nandidiri ako doon sa bulate. Ngayon, hindi na. Those are the days. Pero ngayon, ay maliliit na isda na, mga colorful. Matitingkad ang kulay. At sabi nga sa tagline ng mga nagtitinda, fish will fall for it, even they are not hungry. Makakahuli kayo talaga. Kasi yung mga lure, o yung bait na pang-akit doon sa isda, talagang nagdadanggel, parang gumagalaw. Biglang kikislot yung isda at talagang maluluko yung isda. Alam niyo mga kapatid, wala namang temptation na nagpakilala kung sino talaga siya eh. May isang umaga ba sa iyong buhay na sabi sa yung temptation, hey, temptation, I will lead you to sin, and eventually will bring out death. Walang ganon. Sa simula, puros maganda ang makikita natin sa temptation. It will lead us to sin. Let us go to 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 11. Doon sa kay King David. Remember nyo si King David sa 2 Samuel chapter 11 verses 1. Ang sabi doon sa 2 Samuel 11 ay, then it happened in the spring at the time when kings go out to battle. Dapat ang mga hari ay nangunguna sila sa pakikidigma. Ngunit hindi gayon ang ginawa ni King David. Siya ay naghihitarid at Jerusalem. Talking about idleness. Yung pagka wala kang ginagawa, maraming papasok na temptation sa iyong isip. Then it happened in the spring at the time when the kings go out to battle. Dapat ang ginagawa sana ni David ay pinangungunahan niya ang bansang Israel sa pakikidigma, pagsako, pagsunod sa utos ng Panginoon. Naalala ba natin ang ating existence, ang layunin kung bakit tayo nalikha to glorify God and to enjoy Him forever. We are created for His glory. Pero nalimutan ni David na siya pala ay dapat na nangunguna sa pakikidigma. Di ba dapat ang mga tatay sila yung nangunguna doon sa kanilang tahanan. Let us go to church.
Oh, let us read the Bible. Let us have our devotion. Oh, pero hindi gayon ang ginawa ni David. He tarried at Jerusalem. At doon na nagsimula na magkasala si David. He saw, he sent, then he sinned. He saw, he sent, then he sinned. He saw Bathsheba. Dito sa sumunod na talata, now when evening came, David arose from his bed and walked around on the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman bathing. Yung ayos na sana kung nag-glimpse lang ito ni David and he saw. Ibig sabihin tinitigan niya yung babaeng naliligo. Kasi ang sabi dito ay and the woman was very beautiful in appearance. Nakadadaya talaga. Kasalanan. Napakaganda nito. Paano ito ay magiging kasalanan? Kamukha siya ni Marian de la Riva. Sabihin sa akin ng aking kasama, sino si Marian de la Riva? Hindi ko na kilala. Si Marian de la Riva, ang kilala kong Marian ay si Marian Rivera. Hindi mo kilala si Marian de la Riva. Talaga kakong napakaganda. Yung kakong leading lady. Madalas na leading lady ni FPJ. Mga patay na yung sinasabi. Hindi, yun yung marahil ay kasing ganda noon. Mas maganda pa. Kasi ang sabi, and the woman was very beautiful in appearance. So David sent, nag-inquire na siya kay Bathsheba. And you know the story. He fell from it. Nagkasala siya ng adultery kay Bathsheba. At si Uriah, nung mabuntis na si Bathsheba, si Uriah pinatawag niya. Dinais niya na pagtakpan yung nanganak yung kanyang kasalanan. Si Uriah, pinauwi niya si Uriah sa bahay niya. Remember the story? Pero matapat si Uriah. Paano ko magagawa nga ako ay mamahinga at sumiping doon sa aking asawa habang ang kaharian ay nasa pakikidigma. At madaraman nyo yung kabibigatan ng kalooban ni David nung i-confront na siya ni Prophet Nathan, thou art the man. Di ba may story ang sa 2 Samuel 12 naman yung story niya na merong isang lalaking mayaman at merong isang lalaking mahirap ng kaisa-isa lang na kanyang inaalagaan, isang babaeng tupa, yulang. At yun pa yung pinagdiskitahan nung taong mayaman na yon para maging handa dahil merong manlalakbay na dumating sa kanya. At ang sabi niya sa verse 7, 2 Samuel 12:7, at sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, pinahiran kita ng langis na maging hari sa Israel, at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul, at ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan, at ibinigay ko sa iyo ang sangbahayan ni Israel at ng Huda, at kung totoong kakaunti pa ito ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon? Kumbaga yung binasa na kay King David
yung konsekwensya ng kanyang kasalanan. Kumbaga sa atin, ikaw, Brother Joel, ikaw na patuloy kong binubuhay, patuloy kong sinususinahan, binigyan kita ng trabaho, binigyan kita ng bahay, yung lahat ng kabutihan ng Panginoon. Paano mo nagawa sa akin ang lahat ng ito? Nakakalimutan ni David ang kabutihan ng Panginoon sa kanya. Yung konsekwensya ng kasalanan ay talagang more than we could bear. Yung nawala yung joy, yan sabi sa Psalm 51, yung sulat ni David after ng confrontation niya kay Prophet Nathan, restore unto me the joy of my salvation. Nawala na yung joy ng kanyang salvation. And David hindi na naging gayon si David, hindi na siya kagaya nung dati. Yung epekto ng kasalanan ay it destroyed him. Remember niyo yung pagtakbo niya kay Absalom na kanyang anak. Bakit hindi na lang labanan ni David yung si Absalom? Hindi ba atapang tao si David? He was the bravest man that I know. Siya yung lumalaban kay Goliath, pero hindi na, nabago na, sinira na ng kasalanan ang kanyang katapangan. Nahihiya na siya doon sa kanyang nagawa. Baka ibalik sa kanya Baka ibalik sa kanya, ikaw naman ganyan ka naman mayroon kang ginawang kasalanan. Nagtago ka pa nga ng kasalanan for 1 year, hindi ba? For 1 year itinatago niya. Ang sabi niya kay Prophet Nathan nung ipinahayag sa kanya yung dapat yung mayamang lalaking ito na gumawa ng kasamaan dito sa mahirap na lalaki ng may babaeng tupang kanyang alaga, ay kailang 4 na beses kanyang palitan to dahil wala siyang awa. And then thou art the man, ang sabi ni Prophet Nathan. Mabigat ang consequence ng kasalanan. Let us learn from Joseph. Si Joseph the dreamer, remember? Nung akitin siya ng asawa ni Potiphar, siya ay tumakbo araw-araw, Deacon Kimpi. Araw-araw may lumalabas na lang na hita siguro habang nagtatrabaho si Joseph at hoy, lumapit ka. Baka gayon yung pangyayari araw-araw kasi inaakit siya nung asawa ni Potiphar at siya'y tumakbo papalayo, takbo papalayo. Kung nandyan na yung temptation, it will lead us to sin. At malinaw kay Joseph na paano magagawa ko ang malaking kasamaan nito sa Panginoon. Hindi nagpapakilala ang tentasyon kung ano yung kanyang naisin. It will lead us to sin. It will lead us to sin and eventually bring out death. Aalisin ito ang joy of our salvation. God is not the originator of temptation. Pangalawa, God is the source of God is the only source of good gift and perfect gift. Yun ay maliwanag doon sa verse 17. Ang sabi sa verse 17 ay ganito: ang bawat mabuting kaloob, ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas
na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni anino man ng pag-iba. Every good gift, dosis in Greek, meaning an act of giving. Magkaiba pala yun, no? Yung mabuting kaloob at sakdal na kaloob, magkaiba pala yun. Yung gift doon, yung unang gift ay dosis in Greek, meaning a giving or an act of giving. And every perfect gift, ang Greek nito ay dorema o dorema. Parang Doraemon, ano? Dorema. Meaning the gift itself is from above and cometh down from the Father of light, from which whom is no variableness, neither shadow of turning. Nakuha ito ng Berean Literal Bible. Sabi dun sa 17, every good act of giving. Yung act of giving, sino ang nagbibigay nun? Ang Panginoon. Mabuti ang kanyang intensyon sa pagbibigay sa atin noong ating mga pinagdaraanan, yung ating mga sinasabi natin na puros na lang kahirapan, puro na lang pasakit. Yun ay kaloob ng Panginoon. Para pala sa atin yun. Mabuti ang kanyang intensyon sa pagbibigay sa atin ng kung ano man yon, yung ibinigay ng Panginoon ay every good gift, every act of giving. Yung act pa lang ang pagbibigay niya ay mabuti na. Every good act of giving and every perfect gift, o yung pangalawang gift doon ay dorema, the gift itself. Ibig sabihin, he can complete it. Yung perfect, yung complete gift para sa ating kasiyahan, para sa ating kaluguran, for us to be conformed to the image of His dear Son. Kaya binabanggit ito ni Santiago, marahil laganap na o nagsisimula ng lumaganap ang kasinungalingang mayroong bagay na ipinagkakait sa atin ang Panginoong Diyos. Kasi ang kumakalat nga na notion, kumakalat na kasinungalingan ay merong iba pang pinanggagalingan ang mabubuting bagay. Hindi ba ganyan ang ginamit ni Satan, ng pandaraya? Kaya sa Genesis 3:1, samahan niyo po ako. Ito yung gawain ni Satan, ang lasunin ang isip natin na mayroong ipinagkakait ang Panginoon sa atin. Sa Genesis 3:1, ang sabi ay ganito, ang ahas nga ilalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami, datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Niyaon, huwag ninyong ihipuin, baka kayo mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tingnan nyo, no, kung paano dinaya ng ahas yung si Eve. Tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos. Merong nagpipid ang kaaway na merong ipinagkakait sa inyo. Ang Panginoon, merong mabuting bagay. Yung puno ng pagkakilala ng mabuti at ng masama, sapagkat alam ng Diyos na pagka kayo kumain yan, ay mabubuksan ang inyong isip at kayo magiging parang Diyos. Gayon. Niloko ni Satan yung babae. At ang malungkot nito, nandun lang si Adam.
the context will says that Adam was there. Wala siyang ginawa eh. Teka muna. Alaman lang ganun eh. Alaman lang, teka, we have no business talking with you. Hindi siya nag-take charge si Adam. Kaya sila nagkasala. Kumain ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama si Eve at binigyan niya rin. O kaya malalaman natin na nandun lang si Adam nung nangyayari at binigyan niya. Hindi man tinawag niya sa malayo. Adam! Oh, hindi ganoon eh. Binigyan niya ng babae si Adam at sa lahat ng iyon walang ginagawa si Adam. Yung confrontation na pagka nagkaroon na yung confrontation, sino ang mananagot? Sino ang mananagot? Yung babae ba? Hindi si Eve. Adam, nasaan ka? Oh, ibig sabihin, you take the leadership, Deacon Kipe, Ang tinatanong, hindi si Eva. Eva, kinain ba yung prutas? Hindi. Kinain mo ba yung puno ng pagkakilala? Hindi. Si Adam, where are you? Oh, nagtago ako. Kasi nakabad ako. Bakit? Kumain ka ba ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama? Kaya na pagtanto ko, nung aking binabasa ito, noong sabihin ng Panginoon kay Adam, nung hinahanap na niya, sabi dun sa verse 11, at sinabi niya, sinong nagsabi? Sa Genesis 3, verse 11. 3:11. At sinabi niya, sinong nagsabi na sa iyo, ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kainin? Sino ang tumanggap nung utos? Si Adam, di ba? Sinong nagsabi na ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng binigay mo. Nalimutan na ni Adam yung napaka-glorious na kaloob ng Panginoon sa kanya. Nakalimutan niya na nung unang makita niya si Eva, this is it. Hindi ba yung context, no? Nagbigay siya, inilagay ng Panginoon si Adam upang pangalanan ang lahat ng hayop sa hayop na kanyang nilalang. Mr. Antelope. Merong Miss Antelope. Merong Mr. Elefante. Merong Miss Elefante. Mr. Orangutan. And Mrs. Orangutan. Pero sa kanya, wala. Pero nung kanyang likain na ng Panginoon, si Eva, he put a deep sleep kay Adam. This is it. Ito na, bones of my bones. Maligayang maligaya. Si Adam, nung binigyan siya ng Panginoon ng katuwang. Hindi ba? Ano ba yung kinakanta doon sa kasal? Yung ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal. Ganun, yung nagpapasalamat ka doon sa Panginoon sa bigay niyang kaloob sa iyo. Yung gusto ko yung kanta ng kay Moira, yung ikaw at ako. At ngayon nandyan ka na. Parang nasa heaven si Adam. Nung magkasala, yung babae kasi binigay mo. Impliedly, ang sinisisi niya ang Panginoon, Diyos, nalimutan niya. He failed to appreciate God. He failed to appreciate then his wife. Kasalanan niya talaga
kasalanan ni Adam ang lahat. Yung we are supposed to encourage one another. We are to appreciate one another. I appreciate Deacon Kimpi nung during the end of the semester fellowship, kumakain kasi kami yung napakasarap na chop suey. Matapos kaming kumain, nag-volunteer siya, kumuha siya ng inumin, ng bottled mineral water para sa aming dalawa. Kung ako kasi ang tatayo na ng mga choices Coke, Sprite, Royal, at saka mineral water. At sa palagay niyo, ano kukuhanin ko? kung ako yung tumayo. Kaya nga, wala nang soft drinks sa bahay dahil bawal nga sa akin yung soft drinks. Ang sabi ni Paul, flee from all appearance of evil. Appearance pa lang ay nararapat na nating buhan tayo'y lumayo sa lahat ng anyo ng kasamaan. Again, gusto ko yung illustration ng chocolate, ng bawal sa kanya yung chocolate. Hindi naman ako dadaan doon sa may tindahan ng tsokolate. Titingnan ko lang. At pagdaan niya doon, hindi ko naman bibilin. Titingnan ko lang yung presyo. Nabili niya din. At pagka hindi ko naman kakanin, nabili ko lang. Pero hindi ko naman kakanin. At kamukat-mukat mo ay ngata-ngata na niya yung chocolate. Hindi ko naman lululunin. Ngunguyain ko lang. At ala na. Patay na ang diabetes. Dahil sa hindi lumayo doon sa evil, sa appearance of evil, sa temptation ng temptation na nasa kanya. Yung panghuli, God is not the only way to salvation. Merong kumakalat na kasinungalingan nung panahon ni James. Ang sabi doon sa verse 18, ang sabi ay ganito, of His own will begat He us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of His creature. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng pangunahing bunga sa kanyang mga nilalang. Sa kanyang sariling kalooban lamang, o sa kanya lamang, if I may add, sa kanyang sariling kalooban lamang ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ano ang gawain ng salita? It is the tool for us to be changed in the image of His dear Son. Ano ang layunin? Isang uri ng pangunahing bunga na kanyang nilalang. Yun ang layunin. Kung bakit tayo kung bakit tayo iniligtas, kung bakit tayo mayroon ng bagong pagkatao. Yung mga dating pagkatao wala na. Tayo'y naging pawang bago na. The greatest gift of all. Kung may goat, kung may greatest of all time, merong greatest gift of all time. It is our salvation. The gift of salvation. Ibinigay sa atin ng Panginoon sa atin ang mga hindi karapat-dapat. Ang tanging mong gagawin ay sumampalataya sa Kanya. Siya lamang ang daan tungo sa kaligtasan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas maliban sa Kanya. Ako ang daan. Ako ang nag-iisang daan. Nag-iisang katotohanan, nag-iisang buhay. God is not the originator of temptation. God is the only source of good and perfect gift. And God is the only way to salvation. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng unawa. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang aming kawalang kakayanan upang kami ay patuloy na umasa sa inyo lamang, Panginoon. O tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang mga pagsubok, difficulties na aming
kinaharap, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.